Michelle, may mga nabago ba sa sarili mo simula nung naging brand owner ka na? Marami. And yung mga perspective ko, yung mga pananaw ko, madami ding nabago sa akin. Simula na, yung sa mga product nga, kahit saan ako pumupunta, nagtitingin ako. Kasi gusto ko, maganda to. Paano ko ba i-improve yung product ko? Paano ko ba mas maigagaling yung team ko? Ano ba yung mga gagawin? So parang lahat ng galaw ko for business improvements na. Yung ganun po. Parang naniniwala ka, yung lahat ng galaw mo, parang nagiging hobby mo na. Oo, nagiging hobby na. Kahit Na parang sa iba, parang, ba't nagtatrabaho na naman siya? Oo, hindi naman working hours, pero lahat naman ng... Yung thinking kasi natin, as an owner, parang gusto natin lagi na parang ma-improve yung ginagawa natin. May makita ka lang na video, ang ganda na to, or may makita ka lang na characteristic ng taong to, like sa Grab, yung driver is machika. So parang sasabihin mo, ang ganda mong i-hire kuya kasi machika ka, parang ganon. Parang lagi mo nire-relate yung nangyayari sa business. Nung dumating ka ba rito, na-visualize mo na magkakaroon ka ba ng sariling brand? Actually, si Beauty ko, binibuild na namin while nasa Cagayan de Oro pa kami. And yun nga yung isa sa goal namin, kaya din kami nag-transfer temporarily dito sa Luzon dahil gusto namin i-expand talaga yung brand namin. Dahil kasi sa manufacturing namin nandito sa Luzon, so gusto din namin na ma-check yung products namin agad. So bali, ibig sabihin, hindi for good ba yung ano mo dito sa Luzon? Planning na din kami since yung mga kids is nag-aaral na dito. So wala pa naman kaming balak na umuwi sa province. Ano lang, vacation muna. Pero parang nakikita mo na gusto mo rin dito? Nagugustuhan mo na sa Luzon? Parang gusto ko nang mag-Tagalog always. So, Miss Michelle, as an owner, ano yung pinaka challenge sa'yo naman as an owner? Challenge as an owner? As a brand owner? As a brand owner. Yung sa time. Kasi, hindi ko alam kung makaka-relate ka, pero as a business owner, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong i-execute, pero yun nga, hindi kaya sa time. At the same time, gusto mo din siyang i-delegate kasi gusto mong yung mga staff mo nakaka-learn or may ma-learn sa mga task na yun. So, yun yung isa sa mga challenge ko, mag-time management or i-delegate yung mga task ko. Pero, dahan-dahan or ngayon, nagagawa na ko na ng paraan, like yung pagpunta dito, yung paghatid sa mga kids. Sobrang busy mo pero nakarating ka. Kasi nasabi ko nga sa husband ko, dapat Saturday night, movie night lang talaga. Kasi fan talaga ako na manood ng movie. Tapos pinipigilan ko talaga yung self ko ng Monday to Friday na hindi talaga manood ng movie. So, yun yung ginagawa ko. Saturday talaga ng gabi, nanonood talaga. As in, hindi talaga ako nagpupuyat talaga ako para pagka Sunday, fresh talaga. Parang family time Family time talaga. Pero before, nung nagsisimula kayo, Sunday nag-work kayo? Sunday nag-work talaga. And isa din yun sa mistake din namin kasi para kaming na-burn out. So, na-realize namin na kailangan talaga naming mag-rest para ma-refresh for Monday talaga. And napapansin ko, lagi kayong nagpo-food trip, tapos parang gala. Madami kasi mga bagong food na na-discover namin dito sa Luzon. So, isa na yun yung bagnet, yung yung pares. Wala masyadong pares sa province. So, parang na-amaze din kami yun na yung sa mga time nyo food. para sa sarili nyo. Kasi the whole